Alright, magandang araw po sa inyo. Welcome po dito sa ating presentation for Zazul Blockchain. So, everybody naman po dito, ano? So, everybody ay na-miss natin si Bitcoin and Ethereum, which is the first and the second generation blockchain. So, in behalf of the person na nag-share sa inyo ng video nito, we'd like to welcome and kindly focus on this presentation because hindi namin we don't want you to miss this important opportunity na minsan lang po talaga dumaan. Nung ito po ay ma-share sa amin 2 months ago ay hindi po din namin pinansin, ano. So almost a month na, more than a month ang lumipas, and finally nung nagkaroon ako ng time na i-DYOR po siya, yung technology, bakit yung nag-share sa'min ay patuloy pa rin hype na hype. So very confident siya. So nung aking nag-DYOR ako ay nakita ko po na talagang hindi dapat natin may miss ito. So kahit may ginagawa po kami that time is kailangan isabay po. Sabi ko nga po kung maiilipat ko lang yung mata ko or knowledge ko dun sa mga tao kung anong nakita ko para ma-appreciate nyo and hindi po natin ma-miss itong third generation blockchain. Alright? So let's start. Excuse me. So, before we start, disclaimer lang po, this material is for reference only. Always do your own research and this is not financial advice. This material is written for the purpose or presented to you for the purpose of providing information lang po who are interested in mining and purchasing SL coin. This material is not a prospectus or proposal document of any kind. This is not also intended as solicitation of securities or investment. In addition, it is stated that the SL coin is specified in this presentation are not securities. All right, so we have reference links here. So make sure to do your own research, get the first-hand information mula dun sa website and sa marketing material provided by the company. All right, so let's start. By the way, before this, pakilala lang po ako. Wini-welcome ko po kayo dito sa Sasol Opportunity Presentation, but on this video, I will focus on the technology ng Sasol. Then the other video about the opportunity will be presented by my partner, which is also Edwin, Edwin Garay, and I am Edwin Ramos. Since 2007 pa ako exposed sa online money making program. So yan po ang naging bread and butter ko almost 20 years na, ano po, and nakita ko po ang pagdating sa internet ng Bitcoin noong 2009, which is hindi ko pinansin because kumikita naman po tayo dun sa other mga online money making program at ginagamit po namin doon that time na MOP na payment portal or na currency is yung mga sa Alert Pay, no? Para siyang PayPal, Alert Pay, naging Payza, naging then may STP, meron kaming Liberty Reserve. So those are the MOP na ginagamit namin sa online money making program, but sadly pinagsasara yun ng government ng US SEC. So tamang-tama naman timing nadating ni Bitcoin that time. So naging cryptocurrency na ang aming mode of payment sa mga online money making program. Kaya for me, ang Bitcoin or cryptocurrency is just a digital money na ginagamit ko as a normal pera sa online, no? So hindi ko nakita, hindi ko talaga nakapag-ipon wherein sinasabi naman nila na lalaki ang value. So napag-iwanan po talaga ako ng Bitcoin and even Ethereum napag-iwanan din again kasi nga it's ang cryptocurrency sa akin is just a mode of payment, but noong 2021 nung pandemic po dun ko na-appreciate yung value appreciation ng mga token o mga cryptocurrency because na-involve po ako sa crypto gem hunting ng pandemic. Ang crypto gem hunting po is nagsi-search kami ng mga bagong project ng mga coins or cryptocurrency na inilalaunch sa mga DEX sa decentralized exchange, which is Uniswap and PancakeSwap. So napakaganda po ng mga nangyari dito dahil nakita ko po yung power ng value appreciation ni mga right token or crypto na 'pag nabili mo, after a while puwede mong ibenta na mas mataas ang value. So yun lang po ang naging experience ko and I just wanna share with you some of those trades, ano. So itong ETAM
I bought it the July 15, 2021. By the way, this is a screenshot po ng chart sa KuCoin. So, galing sa decentralized, so naka-on-chain siya. So, from previous history, makikita nyo po from my wallet, connected to my wallet kasi decentralized application to. So, na-research ko, nakita ko po for screenshot purpose noong February 2022 ko ito in screenshot. So, July 15, 2021, bumili ako ng $100 worth of item and naibenta ko siya after 5 days. So, just imagine 5 days lang, nag-486 siya. I sell it on this sakong-sako all ng ang taas niya kaya nag times 5 binenta ko na agad siya. So just a matter of 5 days. Pero kung hindi ko pala siya ibinenta noong July 11, 2022, ang current value po ay 11,715. So just imagine nyo po yung $100, 5,000, 6,000, naging more than that's almost 600,000 pesos, you know? So grabe po yung potential na pwede nating mangyari dito with the right currency na mapapasok natin. Ito naman po yung Safe Mars wherein nabili ko siya, makikita nyo po yung candle just started dito lang. So, 1, 2, 3, 4, 5 in the 5th day. Kasi this is a daily candle. And on the 5th day, bumili ako ng 1 BNB. Then after, dito, bumili ako. Then after 8 days, naibenta ko siya ng 27 BNB. So, just imagine, nag-27 times or 2,700 percent ang inakyat in just 8 or 7 days po yan. Then, bumili uli ako. Nung bumaba, bumili uli ako. Then, after a month, binenta ko na naman. So, 10 BNB. Then, after a month, tumita lang ako ng 2 BNB. So, panalo pa rin, no? And, ito po ay isa sa mga trade ko before, sa mga bagong crypto. And this one naman, mapapansin nyo, ito ay nabili ko ay NFT art ng first day mismo. Nung i-launch nila, ito ay stealth launch. Ibig sabihin, walang pasabi-sabi, basta meron silang community. Then, on that day, nilagyan ng liquidity. Stealth launch po ang tawag po doon. So, napakababa po ng presyo niyan. Yung $261 ko, bumili ako nung the day na i-launch sa PancakeSwap, April 16, 2021. Ayan, nandiyan pa yung time. And after 5 days, April 21. So, after 5 days lang, grabe, kala ko kasi pump and dump token to. So, after a while, yung 261 ko dollars na ibenta ko ng $18,000 within 5 days. So, just saan po pwede tayong kumita ng mga ganitong klaseng income sa industry po, na wala ka kung inaabala. Just nag-purchase ako that time ng 261, siguro 12,000 pesos. And naibenta ko siya after 5 days ng almost 900,000 pesos. So those are the things na pwede kong natin ma-experience into sa cryptocurrency space. And mapapansin nyo, this is a daily candle, but after just 3 days, no, pumalo pa yung chart niya or yung price niya. Kung hindi ko naibenta sa 18,000, at least sana naibenta ko dito kahit 100,000, no, or 250,000 yung pinakamataas niya. So, ganun po, in just few days, basta tamang market, tamang community, and tamang project, it could give you generational wealth po talaga. 250,000, that's around 3 million na din po. Ang puhunan nyo lang, 10,000 or 12,000 pesos. So, that's are the things na na-experience with that. Kaya naging very, nag-focus po ako dito, naging inaaral ko po yung what are the things na kailangan mong tingnan sa isang token before ka mag-engage sa isang crypto project. So madaming dumating, kaya lang hindi po talaga ako nag-resolve kahit yung mga local natin, mga Lodicoin, whatever pa yung mga dumating dito, after ko po ma-DYOR, hindi na po ako sumali. Because yung fundamentals po, mahalaga po in this industry, alam niyo po yung mga fundamentals or the technology na kailangan nating maintindihan before tayo mag-engage. And right now, dito sa SASL, napakaganda po ng technology. And these are some of the following nakuha sa online, yung mga life experience ng other people na kumita talaga ng extraordinary result. Ito yung sa Yahoo Finance, nakita ko ito last year pa ito nung ni-screenshot ko. This is bumili siya ng 8,000 Shiba Inu which he purchased last year. Itong article na ito is October 29, 2021. So 2020 niya nabili yung Shiba Inu niya, 8,000. And umabot siya ng 5.7 billion. So grabe, no?
$5.7 billion. Naging billionaire in dollars. Magkano po sa peso yan? Ito naman is wala, sabi niya, I bought my 8th yacht club or yung NFT niya na 0.50 Ethereum. Wherein umabot po yan ng more than hundreds of Ethereum. Then, ang maganda dito, ang ginagawa lang niya, nag-gem hunting din siya. He is always present sa crypto space or Web3 space para pag mag-search. And ang ganda niya dahil nakapatanggap pa siya ng 90,000 USD airdrop mula sa Bored Ape Yacht Club, no? Na nag-launch ng Ape token. Then ito naman po, isang tweet ng nakita ko, yung $200 na SHIB niya na ibenta niya last year, kung hindi niya na ibenta pala, umabot ng 21 million. So these are the things na natutunan po natin within yung tamang entry at tamang exit at tamang crypto, tamang team, tamang project. So these are the things na pare natin pong ma-experience. So right now pag-usapan po natin blockchain, no? The technology behind blockchain. So more of the cryptocurrency project or mga pinopromote po na na-encounter natin is more about token, no? Yung project nila nasa CoinMarketCap po ba, but I highly suggest yung mga token kasi na yun, ang ginagamit niya is blockchain. So yung mga token na yun ay nasa blockchain lang. So itong ating project is a blockchain. Hindi po siya token, no? Hindi siya cryptocurrency. It's a blockchain project. So iba po yung blockchain sa cryptocurrency. Ang cryptocurrency is just one of the result of the blockchain technology. All right? So mas hindi incomparable po to sa mga cryptocurrency na ating na-encounter, no? So ang blockchain structure po, meron po tinatawag na service apps or blockchain use case. Yan po yung nasa ibabaw na karamihang alam natin. These are the blockchains like cryptocurrency. Yan po ay gawa na yung mga ERC20, BIP20 or TRC20, that are tokens na resulta ng pagdi-deploy ng contract sa blockchain. Then lumabas yung mga DeFi projects, yung mga decentralized exchange, launchpad, bridges, and staking platform, which are the result ng pag-deploy ng smart. Ang smart contract po is a program lang po yan na self-executing, inilagay sa blockchain. Kaya po immutable siya, hindi na mababago, cannot be hacked. So yan po ang advantage ng program na nasa blockchain. And sa ilalim po ng blockchain, of course, may program na nagpapatakbo ng blockchain. These are the blockchain engine. And the arduous and restricted nature of developing engine necessitates the use of preceding engine. So, napakahirap po i-develop ng engine na yan. Kaya nga po, ang karamihan ay EVM or ang Ethereum Virtual Machine compatible na lang ang ginamit. Kumbaga, si engine ni Ethereum ang ginagamit sa kanilang blockchain. And the result, bulk of businesses or new blockchain embrace the second generation blockchain ni Ethereum, yung EVM. Now, may mga limitation po kasi dyan sa second generation. These are the challenges sa blockchain, ano? Unang-una po, ang Bitcoin and Ethereum are too inefficient in mining. Kaya nga po si Bitcoin nag-convert na to a stake of proof of stake, POS, ano? And proof of work kasi like Bitcoin, so napakalaki ng electric energy na ginagamit niya on computing, pagmamine, and nagkakaroon tuloy ng problema with yung mga sa atmosphere, no, yung carbon dioxide emission. And si Sasol po is dinevelop to solve this one problem. And of course, yung second po, maraming lumabas na blockchain, kaya nga lang no technology has overcome the shortcomings of the existing technologies, highlighting only coins, lowering the technical value of the blockchain itself. So nakafocus po ang karamihan doon sa coins, sa cryptocurrency, which is ang blockchain kasi is unlimited ang use case po nito sa lahat ng industry, even governments. Ang cryptocurrency or token or coin is just one of the many use cases po niya. And at a time, sabi nga po ito, kasi itong statement na ito, kinopy-paste ko mula sa website ng Sasol. So sabi niya, at a time when all kinds of frauds are taking place using such difficult blockchain technology, Sasol has been developed to show the value of real blockchain. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is the value or the use case of the blockchain itself. Now,
ito po ang progression ng blockchain technology. Of course, alam naman natin lahat, si Bitcoin nagsimula ng blockchain, pero pag sinabing Bitcoin, hindi blockchain nasa isip natin. Ang nasa isip natin is cryptocurrency, is the value ni Bitcoin, no? So, but ang blockchain ni Bitcoin is only a ledger, no? Bine-verify, nandiyan yung mga miners, consolidated, working together, yung consensus niya, then bine-verify ang transaction, then ni-record sa blockchain, no? And in-enhance nung 2013, we're at launch yung Ethereum noong 2015 ni Vitalik Buterin. So now is the era of Ethereum engine, yung EVM. Kaya makikita nyo po yung mga blockchain, EVM compatible. Laging nandyan, naka-statement, yung Solana, EVM compatible, yung BNB, VN Smart Chain, EVM compatible siya. So, these are the blockchains na gumamit ng Ethereum Virtual Machine Engine, no? Ang Ethereum Virtual Machine, ang enhancement mula sa first generation is nag-create siya ng smart contract. Ibig sabihin, pwede na mag-deploy ng smart contract. Kaya nga po naglabasan yung napakaraming services. Si token, yung ERC20 is just a smart contract. Contract po yan, program na inilagay sa blockchain ni Ethereum. Kaya yan, token lang po yan. Kaya hindi po natin pwedeng kumpara yung mga project ng mga token na dami-daming project na panay hype na value appreciation. And because those tokens are gumagamit lang ng technology ni blockchain. Tayo po yung foundation ng cryptocurrency na isa sa use case ng blockchain. Then, this coming era is the new generation or the third generation, si Sasul. Ito po nga, pinapakilala namin sa iyo, ang blockchain engine that can deliver new values to the market and achieve a paradigm shift. So, ang tawag po sa kanya is hyper-connected database engine. Now, ito po si Lee Jung-woo, magiging parang si VB din to in the future pag talagang naging mainstream na itong si Zazul. Si Lee Jung-woo is a Korean genius na nag-aaral sa KAIS, nag-serve sa military, and napakarami na din pong programming na nagawa. And after niya sa military service, 2016, ay tinayo niya yung Artifriends, siya ang CEO. Artifriends is a research and development company na tumulong sa mga ICO. So there is an interview na nakita ko noong 2019, may mga bullet point na ako lang ni-screenshot. Anyway, meron naman translation sa baba, kaya in Korean to. So, sabi nga niya, after 2016, established niya, and 2017, they helped several ICO companies noong 2017 with the blockchain knowledge. And they began to research consensus algorithm with the request of an ICO firm. Then they concentrated na po on developing consensus algorithm, and finally, they completed it. Yung consensus algorithm po is the engine, ano? And they called it Sasul. Sasul, ang meaning po niyan is a Korean word meaning chain. Alright? And the first version was established in November 2018. Alright, so let me share. Okay, now. Okay. So first version was finished in November 2018, and yung stable version niya po ay noong 2019. Yung version V1 more stable, but yung mainnet, yung final version is last year, May 2022. So kita nyo po, ang tagal. 2017, nag-start yung consensus research nila, and hanggang nabuo nila up to the present, yung final is 2022. So sabi niya, bakit tinanong siya sa interview why he did not participate in an ICO. Kasi noong 2017, daming ICO niyang tinulungan, clients niya. Doon siya nakagather ng funds, and I'm not greedy for money. Sabi niya, I'm not greedy for money, and I have lot of ways to earn lots of money like developing agent or developing use cases ng Sasul engine niya, no? So, I do not like to do something which I cannot be responsible of. So, napakaganda. So, because I know, sabi niya, how harsh the money of others is, which is timely po yung kanyang decision na tamang-tama dahil right now ang US SEC ay hinahabol halos lahat yung mga nag-ICO, yung mga kumolekta ng funds during mga pre-sale ng coin. Even yung last week nabasa ko, hinuli nila yung nag-launch ng isang shitcoin na kung tawagin ay SafeMoon na nagpasimula ng reflective token, no?
So nagkaroon kasi yan ng pre-sale. Nag-pre-sale siya sa isang launchpad wherein nakapag-participate din ako nun. So, isipin niyo after 2 years, ngayon bigla silang hinuli ni US SEC. What? Because of benta sila ng coin, ng token, nung pre-sale. Kaya maganda 'tong desisyon ni Lee Jung-woo na hindi siya nag-ICO. So, in fact hindi niya itong Sasol. The community will list it. So we knew at alam niya that the blockchain engine cannot be built by only money. So tama naman siya. And finally, fortunately, nakumpleto nila at sabi niya, "I am developer and I should be responsible for the technology which I mentioned." Ang maganda po sa technology ng SASO, progressive technology po siya. And sa US, may na-meet siyang isa sa founders ng isang blockchain organization na isang professor wherein sumusulat ng isang papel, isang paper or isang concept that he already completed. So, ibig sabihin hindi nga paniwala doon na tapos na. Kumbaga, ni-research pa lang sa US at sinusulat yung paper or white paper, the technology na nasa drawing board pa lang nila, sa kanya natapos na niya. So this is the story kung paano po na create si Sasu. Now, napansin niyo more into development developer talaga, hindi involved ang marketing or whatever. And lately lang po nagkaroon na ng collaboration ang other companies to start the ecosystem development and promotion of to the public. So these are the companies involved, yung Sasul Foundation na nakaregister sa Singapore. We have AF or RT Friends. Ito ay yung research and development na pag-aari ng developer, and TB Tech, Marketing and Sales na nakaregister sa BVI. So tayo po ay under this TB Tech na pag-aari naman ng K-Block ni ng CEO ni Mr. Masang yun ng South Korea, and of course Miss Meltzer, cloud server from South Korea, because nag-collaborate to and nabuo itong si Soul Labs. So si Soul Labs is a software company ngayon lang few months ago na registered, no? Na create. Then ano po si Soul Labs? Soul Labs has an MOU and equity investment between Soul Labs and Artifriends. Parang blood brother sila ngayon ni developer na siya naman nakafocus sa pag-develop ng ecosystem sa software company. And itong si CEO, si Mr. Roy Jan, nagpunta na po yan dito, and na-featured din sa Blockchain Today, isang magazine for blockchain sa Korea, and yung article na yan is nandun dun sa online na pwede nyo puntahan at ma-translate nyo sa English. Ano? And ang Sasol po is napaka-gigantic business talaga yung kanyang sakop, ano? Para siyang holdings. Kasi meron siyang token project. These are the token projects na ilo-launch tulad po ng Launchpad and Wallet, of course yung decentralized exchange, stable coins, and more decentralized application. So sakop po niya ang development niyan, and yung play to earn game consulting. Okay, so yung halimbawa ako gusto kong mag-launch ng play to earn. Pwede ako mag-consult sa kanila sa Soul Labs para tutulungan nila ako to launch my project sa Sasul blockchain. So yung mga blockchain game, item exchange, game launcher, so sakop po nila yan, and of course ang maganda dito sakop din nila yung mga nakikipag-collaborate sila or nakikipagbigay sila ng proposal, in-introduce nila yung Sasul blockchain to governments. Kasi ang governments is gagamit din po yan ng blockchain. Saan nila gagamitin? Like sa CBDC. Ang CBDC po ay central bank decentralized currency or digital currency, not decentralized. Centralized kasi sila. It's a digital currency. So, central bank digital currency. So, yung fiat money or the paper money, later on, talaga mawawala na yan, no? So, yung DID naman is a decentralized ID system or meron din token securities, STO. STO is security token offering po yan. And election system, cloud as a service. So, they are collaborating with companies or governments for these projects. And corporate solution business, of course, yung mga other industries, yung malalaking giant industries, they are also going to use blockchain technology
yung layer 2, that is yung mga private chain na tinatawag na puwede nilang gamitin dun sa operation nila 'no. So, blockchain is a technology na unlimited ang use cases 'no. So, hindi lang po kasi tayo 'pag sinabing blockchain parang cryptocurrency lang agad tayo. Cryptocurrency is just one of the use case and the result dahil meron siyang native token. Now, coin. So ito po yung Slash, mga Launchpads, Redex, ayan yung mga laying the foundation for the early SASL ecosystem. Yan yung SOLAB crypto solution. Financial solutions such as Launchpad, Swap, DEX, DeFi, security token offering, revitalize the early crypto ecosystem and encourage market participation of various projects. So this is a public blockchain, so anybody can participate, can develop project within the SASL blockchain. And Zgap wallet, yan isa sa dine-develop nila pero meron na po tayong existing wallet which is the Guarde wallet na siyang dinevelop naman ni Artie Friends. Of course, magkakaroon ng madaming wallet na yan and the Zgap is just one of the wallet na dine-develop nila experiencing the speed and security of SASL. And ang maganda po dito sa mga wallet na ito, may dine-develop silang decentralized messaging system na po na pwedeng ma-connect I think sa mga existing messenger na po 'no. So parang bridge siya pero nasa blockchain siya. So these are the one of the highlights na nakikita ko dun sa blockchain ni Sasul. And of course, yung layer 2, ito po either government, companies, or gamings, yan po pwedeng gamitin po yan. Parang blockchain din po yan na nakahiwalay para yung hindi nagkakaroon ng congestion doon sa main network, sa network, ano? So it's an off-chain or side chain. So this is sa mga private chain na ginagamit sa government, sa mga companies, or other industry. So kung whatever features doon sa mainnet, siya ding features of course doon sa sidechains or sa layer 2. Interoperability, yung smart contract compatibility. So yung mga dating contract nila na nasa Ethereum, they can previously written contract pwedeng lang i-reuse dito sa blockchain Sasul. Alright? So of course, sakop nila yung mga gamings, mga crypto game solution, yung G-Block na tinatawag nila, creating a new era in blockchain onboarding games. So providing solution package specialized to crypto games, it become easier for game companies to enter the blockchain market. So yan naman po, karamihan ng mga play to earn or yun na sa blockchain ginagamit nila. So yung mga NFT sa mga games, meron silang tinatawag na G NFT issuer, and yung marketplace, of course, dito binebenta, nagkakabentahan, buy and sell ng NFT or yung mga games paraphernalia, no? Yung mga weapons sa games. So yan, magkakabentahan na yan sa marketplace. Yung G-Wallet or gaming wallet na dedicated for games wallet talaga. Gamify, yung tokenomics, and yung tokenomics ng games, and meron din siyang layer 2. Pwedeng gamitin ang layer 2 para sa pag-onboard sa mga blockchain games. Now, isa pa po sa department nila yung X-Smart Mining Cloud Solution. Dahil ang maganda po sa Soul Labs, in-offer niya ito para ang public, anybody, can mine sa SL Coin without special skills. Kasi to mine, of course, kailangan mo ng hardware, marunong kang, may special skills ka, you know how yung coding, how to deploy programs, and yung hardware, high specs computers. So they gave us the opportunity na magkaroon ng mga pag-mine habang wala pa pong value. They are selling solutions, virtual servers, kumbaga meron tayong wholesale and meron tayong retail. So tayo po ay nasa retail, may mga B2B na business provide sila ng mga cloud mining solution, B2B, and nag-provide din sila ng retail, which is the mining subscription. So dito po tayo na bibilong sa mining subscription. Maliit na sector lang ng SASL blockchain ecosystem. So wag po kayong mag-alala na ang ginagawa natin ay siyang bubuhay sa SASL. Hindi po. Ang SASL ang bubuhay sa atin. Mawala man po tayo, immaterial po, no? So, kasi karamihan ng project na na-encounter natin, ginawa yung project to market sa usually network marketing, kukuha ng pondo, i-develop
yung mga project na pinapangako, mga tokens na we will develop until such time na sila din nawawala, nawawa ang tao. So that's why we're really educating people about the technology ni Sasul. So ito yung timeline niya, makikita nyo, yung July lang nagkaroon ng business planning this year, bagong-bago. And yung establishment ng Soul Labs nito lang September at yung MOA sign nila with RT Friends, yung developer, and yung mutual investment nila with RT Friends. So talagang blood brothers sila ng developer. And nag-launch sila ng mining subscription product nito lang mga July, late or July, August. And hindi na nga po namin pinansin, last month lang namin napansin, and lately lang po kami talaga nag-involve highly dito sa project na ito to educate people about the project. Nasa inyo na po yan, and of course, yung DEX nila, 3 DEX na which will sell only SL coin. So right now, wala po tayong way para makakuha ng SL coin through mining lang or cloud mining or subscription product nung mining subscription. And of course, pag na-launch na itong DEX, wherein magsibenta sila ng SL coin, ayan, pwede na tayong bumili. At pwede din tayo magbenta siguro later dyan. Then, yung wallet nila, of course, yung commercial launch ng wallet and DEX development, commercial launch within the second quarter of 2024. At least may idea po tayo dito sa timeline nila na they are going to, ang target is second quarter yung DEX commercial launch. So definitely, Sasul SL coin will be the gas fee or the transaction at marami pang token. And the good thing is na lalabas yung mga token na yan, pwede tayo makatanggap ng airdrop if we get involved dito sa Sasulmania. And layer 2 development, launch of stable coin, layer 2 commercial launch of crypto game solutions. So these are the projects or the business overview no Sasul or Soul Labs na wherein siya ang first mover na ang focus niya is to develop the ecosystem ni Sasul blockchain. So blockchain is Sasul blockchain is the technology na nagagamitin on all these things sa games, sa cryptocurrency, sa mga DEX, sa mga whatever, sa mga decentralized sa layer 2, mga government projects, sa mga other industries. So napakalawak po. Kaya sabi ko, nabigyan tayo ng chance na makasabay, no? So, ayan, magkakaroon din of course ng hackathon, no? Yung conference nila ngayong November 24, the first Sasul Blockchain Conference ngayong 24, then magkakaroon ng hackathon. Ang hackathon po yan ay i-stress test nila yung Sasul Blockchain, hanapan ng bugs, further improvements, anong mga projects, yun ang mga ganyan po. So, collaboration of iba't ibang ng mga developers and programmers po yan. So, magkakaroon ng second hackathon this second quarter of 2024. So, makikita nyo po, progressive yung technology, magbabago, and everything is tinetest nila right now. Okay, buho. Anyway, yan po lahat ang timeline nila na so bagong-bago. Of course, may enhance pa tong kanilang timeline and roadmap, lalabas po yan. And lately lang, this month, I think, yeah, this month, lumabas itong itong article na ito na nagkaroon ng K-pop, with K-pop, ang Solam nagkaroon ng MOU with K-pop to promote Sasu. So alam naman natin ang K-pop is worldwide kilala sa global artist yan eh. So noong October 15 and October 16, nandito po yung Soul Lab CEO, si Mr. Roy Jang, and K-Block CEO na si Mr. Masang yung para to introduce to few people, key people, wala pa po kami 30 dito nung na-introduce sa amin to. Kaya in-introduce yung technology, whatever na sinishare po namin ngayon is the result nung pagpunta po nila dito. Pag-educate nila sa amin. So what should be the basis para tawaging third generation blockchain? Dapat po para maging third generation siya ay futuristic engine. Hindi lang po siya upgrade ng Ethereum but also introduces new value and paradigms to the market. Though after Ethereum, madami naman talagang blockchain na lumabas pero ang engine na ginagamit is the same. Second generation engine, yung EVM. So, this one is a new engine talaga, upgrade at nag-create ng new value at bagong pananaw to the market. Sasul overcomes the trilemma and opens the golden age of blockchain.
So ano ba itong trilemma? Ito ay dilemma na hindi masolusyonan ng current blockchains, no? The most advanced blockchain technology is the third generation blockchain that has overcome the trilemma. Ang trilemma po, it has achieved excellent processing speed, yan yung scalability, complete decentralization, dapat talaga decentralized kasi public nga, it's a decentralized uh, blockchain, and stable security. So decentralization, scalability, and security na perfect po ni Sazul. Siya po ay may sariling engine na dinevelop and mainnet with proprietary technology. Sazul broke away from Ethereum technology monopoly. So monopolize kasi kaya nga tawag ngayon Ethereum era, EVM era. And so papasok na yung golden age of blockchain. Ito na, yung third generation. And ang maganda po dito, it's a progressive technology. So there will be continuous development doon sa blockchain and the future technology that has already been completed. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga project na na-encounter natin, na yung mga token, na, though kahit nasa coin market cap yan, incomparable po kasi na blockchain tayo, hindi tayo token, no? Na yung token nila nasa blockchain, na gumagamit ng blockchain. So ito ay nag-ooperate na over 1 year and 8 months kasi May ito na i-launch yung mainnet, yung blockchain, at nag-ooperate with about 10,000 nodes. So this is already completed. Ang ginagawa na lang today is the development of the use case and the ecosystem. So yun lang po ang dinidevelop, but the blockchain itself is already or working na. Yung SL coin na native crypto niya ay available na kaya nakakapag-transact na kami at wala pang value. Just imagine, parang ito yung time ni Bitcoin noong 2009 na mayroong nagmamine na wala namang value, sila-sila, parang tayo-tayo dito. In fact, sa Korea, meron na nag-P2P. Nasa 0.15 dollar daw ang bentahan doon. So, nasa around 6 pesos. Mas mahal pa kay Tron. No? So, yun po yung value na nagkakaroon na ng value. Para kaya lang P2P pa lang sila doon. So, these are the kabuuan ni Sazul, and pag-usapan po natin yung innovation niya, yung revolutionary, unprecedented blockchain technology. Unang-una, nasolusyonan niya yung trilemma, yung decentralization, security, and scalability. Sa lahat po ng mga blockchain, hindi pinag-uusapan itong storage, no? So, ito nga po yung naging solusyon para bakit nasolusyonan yung trilemma. Yung, nagkaroon siya ng way to store data, and maganda po, yung data sa blockchain na ito, hindi lang siya ledger. Pati images, videos, pwede na ilagay sa blockchain. Wherein hindi pwede sa mga existing blockchain ngayon. And yung problem naman is, number 3 is yung interoperability ng different blockchain, wherein right now, nasolusyon na naman nila ng industry, pero ang ginagamit is bridge, right? But napakarami pong problema sa bridges. These all problems are solved in the Sazul blockchain. Yung trilemma. Ang trilemma is about decentralization, security, and scalability. Makikita nyo po, si Bitcoin on this side, na decentralized siya and secured, pero hindi siya scalable. Yung speed niya napakabagal, hindi pwede sa payment, yung sa mga micropayment. Dahil ang gas fee, napakamahal. Yung Ripple naman, Hyperledger, EOS, Stellar, okay siya, scalable and secured, but hindi siya po decentralized. Si VeChain, Nano, IOTA, decentralized, scalable, but yung security niya, it's not that good. So, ang maganda po, si Sazul, nasa gitna po, wherein nandito na po siya, malapit siya sa scalability, sa security, almost perfect. Though nothing is perfect, almost, sabi ko nga, almost nakuha na niya yung perfect. Because there will be another fourth generation. But this time, at this moment, nasa third generation po tayo. So, exclusive increase in number of Bitcoin node, that counts, Bitcoin node count surpass. Nalampasan na po. So, more decentralized po tayo. So, makikita po natin yan live. Right now, ang Bitcoin nodes are the miners or the hardware, the computers globally na nag-working together sa consensus. Yan ay nagve-verify ng transaction at nagre-record ng transaction sa blockchain. So yan po yung mga nodes. Sa Bitcoin po, tingnan natin, there are 17,000 Bitcoin nodes. So ito yung live sa BitNodes. Right now, yung reachable, kaya mapapansin nyo minsan magbabago-bago because at this moment sa internet, ang nare-reach nitong site na ito is 16,813 nodes. And you can see
ang distribution globally, decentralized po talaga siya. Iba't ibang panig ng bansa, maraming nagma-mine, no? Anybody can mine, kahit kayo pwedeng mag-mine as long na may willing kayong mag-invest at alam niyo yung programming na kailangan sa mining at internet connection. Yun lang naman ang kailangan, no? Pero malaki ding investment 'yan. Now, so 16,800. Next is Ethereum. Tingnan natin sa Etherscan node tracker nila. So ang reachable nodes is 7,370. So ang concentration niya, 43% ng nodes ay nasa US. Alright? So 73. And ito si Polygon na dati ay gusto ko ding i-hold, no? Pero naging questionable sa akin ngayon yung decentralized. Is he really decentralized? Kasi 200 nodes lang siya. In fact, 172. Ito lagi, pag binubuksan ko, 172 nodes siya. And 79% ay nasa US. Baka yung 80% is hawak nila, no? Sila. So, how sila nag-ooperate ng nodes na yun. So, probably, more than 51% which is delikado po yun. Wherein pwede nilang mabago ang record and everything. So, hindi siya decentralized. So, tingnan natin si Polygon. Si Polygon, si Sasul, no? Tingnan natin, 17,900 po nung isang araw lang ito. So, tingnan natin kung ilan ang ma-reach niya ngayon. So, nakikita po yan sa explorer.sasul. So, ito po yung explorer ni Sasul. Makikita po natin, 15,000. So, i-refresh lang natin, no? So, maliit siya. Tingnan natin, baka magbago. So, tingnan natin, na-reach niya. Yan, 17,900. In fact, kanina, 18,000 eh. So, nagulat ako kanina nung buksan ko, 18,000 something. So, ibig sabihin, nalampasan na talaga natin. We are more decentralized than Bitcoin. And though it's a good thing, but for us, retail miners, kumokonti na po yung natatanggap natin daily. Kasi imagine nyo po, yung namamine na SL coin is naka-fix po yan, no? Kasi algorithm yan, mamamine siya for over 100 years. Ngayon, yung namamine na yan, dahil 17,900 na ang nodes, ang mga miners, nahati-hati sa kanila. So each node, konti na lang, pakonti ng pakonti, yung natatanggap nilang SL coin. Kaya tayo in retail, na contract natin 1 year, so kung ano natatanggap na nodes ng company, idinidistribute sa atin. So the more nodes, ang sa global, pakonti ng pakonti ang namamay ng each node. Kaya tayong retail na bumibili ng retail, pakonti din ng pakonti yung natatanggap nating SL coin daily. Alright? So good thing, but kaya nga po, I highly suggest right now pa lang mag-activate na kayo ng inyong cloud mining. Kasi habang tumatagal, kumukonti ang natatanggap natin daily. So yan po si Sasul nodes, miners niya. We are more decentralized compared to Bitcoin. Where talaga tayo na pinaka-decentralized in terms of nodes sa operation globally. And by the way, para makita nyo po yung distribution, ito kasi no, tingnan ulit natin. Ayan, 15,000. Reyna, 17, right? Tingnan natin sa home, kasi yan yung currently reachable. So, ito yung heat map niya. So, makikita nyo po, ang dami-dami ng miners, more sa Europe, nasa Korea ang project, pero ang unang nag-mine dito is yung mga nandito sa Germany, sa Europe, kasi sila nakaintindi, sila naka-discover sa GitHub. So, May of last year, up to July, walang marketing pa, around 500 yung nodes. Pero after the July event, nung nagkaroon na ng Sasulmania, nag-start na ang marketing, so dumami na ng dumami yung naka-discover at nag-start nag-mine. Kaya umabot na ng 18,000 as of today. No? So yan po. Sa Pilipinas, wala pa. Alright? So balik po tayo. So yan po, dyan natin makikita how legitimate yung project is. Isa sa dapat nating tingnan. Ang TPS naman niya, usually ito, hinahanap din ng mga nasa crypto, ano bang TPS niya, bla bla bla.
Anyway, ang TPS niya sa global is 1,000 TPS, 3,000 sa Asia, pag within Asia Pacific, ang transaction within. Pag local naman, maybe ito in one country, ang TPS niya is about 10,000. So napakalaki na po. Pwede na sa micropayments para mga Visa. At for comparison, si Ethereum, 15 lang po ang ano niyan, ang TPS, transaction per second, no? And nandito po yung consensus virtual machine wherein hindi ko na i-discuss, ano? So, makikita nyo po, karamihan ng blockchain, EVM, EVM, Hyperledger EVM, ESVM. So, karamihan EVM talaga, yung mga succeeding na lumabas na blockchain. Engine ni Ethereum. Now, yung storage problem right now, ang ginagamit is IPFS or Interplanetary Filing System, distributed storage. So parang internet kasi ito, parang decentralized internet ang concept nitong IPFS. Right now, ang NFT ay nandun naka-save sa IPFS, ano, yung mga current storage. Dahil hindi naman pwedeng mag-store ng data or ng image sa current blockchain. Wala pa po akong alam na blockchain na pwedeng mag-store ng image or ng NFT doon mismo sa blockchain. Kaya ang ginagamit po ay IPFS. So kung kayo bibili ng NFT, yung link lang, URL, kung saan nakalocate yung image. Nandun siya, nakafix siya, hindi siya natatanggal doon. So you will just be given the ownership, the link, or access to it. Yun po yung current situation ngayon sa NFT. What with Sasul, yung NFT or the image or whatever data, kahit video, pwede nang ilagay sa blockchain. And pag nag-transfer kayo, nagkabentahan, yung mismong image, yung content mismo, ang mapupunta doon sa wallet nyo, not the URL alone. No? So yan po isa sa major enhancement po sa Sasul. No? And right now, yung current na ginagamit for connecting and exchanging heterogeneous blockchains, magkaiba-ibang blockchains, gumagamit ng bridge. Ito po, halimbawa yung Polygon, gagamitin nyo sa Ethereum, dadan muna kayo sa bridge. I-wrap nyo yan para magamit nyo sa bridge. And problema sa mga current bridges, because these are smart contracts, nagkakaroon ng hacking. Last year, yung Axie Infinity, no? Axie Infinity is a play-to-earn games lang yan na talagang lumaki dito sa Pilipinas, ang token, at kumikita sa games. Nag-create sila ng sarili nilang blockchain, yung Ronin. And yung mga assets nila na nasa Ethereum, kailangan para mapunta sa Ronin, kailangan ng bridge. So doon sa bridge na ginawa nila, nagkaroon ng hacking. Na-hack doon ng $600 million of asset ng Axie Infinity. And over 2 billion stolen this year sa blockchain bridge alone. So napakarami yung mga cross-chain bridges. Ang good news is sa Sasul, it's a multi-chain na connected contract. So hindi na kailangan ng bridge. So yan po isa sa advancement with Sasul Engine, the third generation blockchain. Comparison between other blockchains based on speed, decentralization, scalability, storage solution, and contract smart universality. So makikita nyo po yung white shade, yan is si Sasul. Si Hyperledger, ito yung blue, napaka-county lang, di siya decentralized. Si Ethereum, yan din. Lalo si Bitcoin dahil siya ang first generation. So makikita nyo at least napakalayo compared to other blockchains based on speed, decentralization, ito about this 5 aspect of a blockchain. So we are high advanced talaga sa kanila. And the future of blockchain, this is just one of the use case na pinagagamitan ng blockchain, no, na talagang pinag-uusapan ngayon na dinidevelop ng iba't ibang malalaking giant companies like si Meta or Facebook. Nag-research siya ng BCI, yung Brain Computer Interface. This is the bridge between the virtual world and the real world. And si Human OS or Soul Machine naman, si BabyX, ang kanyang nire-research, this is the technology that creates virtual world citizen. Okay? And of course, yung Unreal Graphic na research ni Unreal Engine na siyang ginagamit na kilalang kilala sa mga games, no? Makikita niyo yung virtual world background. This is the technology that creates the virtual world background. So talagang existing na yung technology na yan. Matagal lang ginagamit ng mga gamings. So pag pinagsama-sama pala natin itong mga technology na ito,
ang labas is si metaverse. But to create this metaverse para magkatotoo, the current endeavors of constructing a metaverse do not uphold what a metaverse is. Kasi nga yung mga technology, do ito si BCI, Unreal Graphic, BBX niya-develop, pero may kailangan pang other technologies para mabuo yung metaverse. Because sa metaverse, kailangan ng massive computing power to handle it simultaneously. And yung mga data nito ay dapat naka-record sa isang tamper-proof technology para ma-oversee yung time point, no? Yung record ng the world. Kasi ito, world record to. And in the end, the third generation blockchain is the technology to achieve all these challenges. Yun nga po. Sino ba si third generation? Yun po si SASUL. So SASUL is the technology to process the true metaverse. Grabe, ano? So just imagine, it's just one of the use case, pero imagine yung gigantic, yung scope nito. And tayo, pag sinabing blockchain, naka-focus lang doon sa cryptocurrency, which is not that, hindi dapat, no? Kaya nga si SASUL, more into technology ang pinipresent namin sa inyo. We don't hype. Kayo po ang bahala sumabay. Sa ngayon, si SL Coin walang value. Bigay niyo po sa akin kung meron kayo. Wala pang value, hindi ko bibilhin yan. But right now, nagkakaroon na ng definitely nakita niyo yung technology behind the SL Coin. SL Coin is the native currency ng SASUL. So, overview, SASUL is the world first third generation blockchain that overcomes the trilemma issue. It is an emerging as a next generation blockchain based on excellent and stable technologies such as a unique consensus algorithm. Yan yung engine, efficient distributed database, operation mechanism, and cross-chain transaction. So siya ay technologically superior sa mga other blockchain and low transaction fees dahil nga po existing na yung SL Coin, nagta-transfer na tayo niyan kahit walang value, pero ang gas fee or network fee or transaction fee, whatever term na ginagamit, 0.00006 na zero bago number. So it felt zero talaga. Complete DID, okay, kahit halimbawa yung aking wallet, pinangalanan ko ng Smarter Pinoy. Kaya kung may extra po kayo, ayaw nyo ng SL Coin, isend nyo po sa Smarter Pinoy. Matatanggap ko na po yun. Hindi ko na po kailangan ilagay o makuhanin nyo yung aking wallet address. Ilagay nyo na lang, type nyo. Search nyo sa Guardi Wallet, Smarter Pinoy. Mag-donate po kayo kahit 5 lang. Tatanggapin po ng aking wallet yan. Alright? So, perfect decentralization, original technology, break away from Ethereum, cross-chain transaction, other blockchain, pwede interoperability, universal computing. So tawag sa kanya is universal computer. Sabi nga po dun sa isang nabasa ko, si SASUL is parang Windows ng internet. Alright? So alam niyo na, ang Windows, grabe ang scope ng hawak ng coverage. High-speed transaction. So at least 15 times faster than Ethereum. So yan po si SASUL. And riding the SASUL blockchain wave. So ano pakialam ko dyan sa technology na yan, di ba? Paano tayo makikinabang? Wala naman akong company, wala akong paggagamitan technology na yan. Doon po tayo sa SL Coin. So if you were able to invest $100 noong 2010, kasi ako na-expose ako sa Bitcoin 2009, wala pang value, you know? Kung sana nagkaroon tayo ng nabigyan man tayo kasi wala pang value. So noong 2010 may value na yan at bumili kayo, magkano kaya yung nabili nyo na $100 nung all-time high, ATH. ATH is all-time high. Ang all-time high niya po is November last year. 2021 pala, not last year. Bilis ng araw, 2023 na. So nung November 16, 2021, that was the all-time high. Yung $100 na binili after 11 years and 4 months, nag-gain ng 8,000 billion %. Saan pong nag-gain na, tumaas ng 8,000 billion %. So yung $100 naging worth niya is 7 billion in dollars. Just imagine. So ngayon at with SASUL wala pang value. So nakikita for me para sa akin, ito yung era or ito yung time 2009 ni Bitcoin na wala pa siyang value. Ito yung time ni SASUL. And nasa inyo po kung kayo ay mag-risk, what is the risk and the reward probability, no? Mag-risk ako ng $1,000. What is the probability? So, can I
Ano ba, willing ba ako na palampasin uli ito? Ako po hindi. I hope na nakita niyo yung technology and yung, ah SL Coin na ino-offer natin through mining, cloud mining, ito lang po ang paraan para makakuha tayo ng SL Coin. Kahit ako nung makita ko yung project sabi ko hahanap ako ng paraan para magkaroon ng SL Coin. And good thing merong subscription, package silang binebenta na 1 year kang makakatanggap ng SL Coin. Sila nagma-mine, then tayo naman ay, retail nakakatanggap ng daily, konti-konti, but that konti-konti lalaki din yan 'pag ginawa lalo natin ng business, which is idi-discuss po sa video ni partner Edwin, Garay ano. So, ito po yung tokenomics ng SL Coin, siya ang native, coin issued sa Sasol blockchain. So, hindi siya token, coin po siya 'no, hindi siya result ng smart contract, mini-mina siya sa Sasol engine. Ito ay mamimina lahat ng, SL Coin in a period of 100 years. Parang si Bitcoin, 100 years bago ma-mine yung total 21 million. Ang total supply is 5.5 billion. Ang circulating supply, which is yan ang na-minean, which is ang mga whales ngayon, yung mga unang nag-mine, of course, may mga millions or silang hawak. And ang na-mine na is about 1.5 or kasi ito July pa to to 2023. So most probably nasa 1.6 na yan billion. Ang Genesis date dito, first block is May 17, 2022. Genesis, yan po yung first block. And about 500 on July 2023. Sabi ko nga sa inyo, yung number of nodes, wala pang marketing, may nag-mine na 500 nodes no, na miners. Sa GitHub lang nila nakuha. Yung mga ano yan, mga developer, mga programmer, mga miners, diyan po sila kumuha sa GitHub. And nung mai-publish, may nag-mine na 500. And nung after mining, after the July, nung nag-start na ang marketing ng Sazul Mania, so na-expose si project to miners and other entities kahit na ako kung may kakayanan ako, gusto kong mag-mine. Pero wala akong capacity, wala akong knowledge sa pagma-mine at kailangan ko ng capital for the hardware, high specs na computers, 24 hours operation sa mining and yung mga programs kasi mga codes po yan eh. So hindi na ako mag-engage yan. Dito na lang ako sa cloud mining packages na ini-introduce po namin sa inyo. And ang halving niya, every 4 years, parang si Bitcoin, merong halving na every 4 years na hati ang napuproduce na SL coin. And meron pa siyang 16% ng namamine decrease per year sa namamine. So yan po yung tokenomics ni SL coin. So kayo na po ang mag-analyze and we have Telegram group, we have tawag nito, we have Facebook, we have community. Right now, nagde-develop po tayo ng community ng mga Pinoy that will benefit for the Sasol Mania or the SL Coin na hopefully makarami po tayo na Pinoy na makinabang, no? So, wag na po tayo pahuhuli and panoorin nyo po yung video or attend po kayo ng mga Zoom namin para mas maintindihan nyo. Kasi itong pinakita ko sa inyo is just an idea. Of course, yung paulit repetition ng pakikinig, pag-research, doon po mas malalo yung maiintindihan at ma-appreciate at makikita yung potential kung anong nakikita ko namin. Kasi ako, hindi ko lang naman to one time na tiningnan eh. Nung masabi sa akin, after a month ko pa siya inaral. Then, nung unang aral ko, okay, parang maganda. Inaral ko pa uli, binasa ko uli, research. Siguro mga 5 basa, limang and ngayon ulit-ulit ko ng pinipresent so mas na-appreciate ko, nakikita ko yung potential. Kumbaga na-internalize ko na po. Alright, so itong Sasol opportunity, you can buy and share Sasol Mania Cloud Mining Solutions, you can earn unlimited USDT. So ang kagandahan po, habang hinihintay natin magka-value si Sasol or si SL Coin, no? So matagal pa yan. So kung gagawin natin ang business, you can earn unlimited USDT. USDT, stable coin, kasi yan ang payment natin na ginagamit. So when you share, you earn USDT.
So di-discuss na po yung business opportunity by partner Edwin Garay. This is your coach Edwin Ramos saying thank you for listening and see you on other videos, or come join our community sa Telegram and Facebook as the person na nag-share sa inyo nito ng link para mag-registered na po kayo dun sa Sasolmania platform. This is a third party kung saan nakaposisyon na po kayo. Kung kayo ay networker or crypto enthusiast, I highly suggest mag-accumulate na po kayo ng SL Coin. Alright, so this is your coach Edwin. Thank you and God bless.